Si Redon, medyo may banat lang tayo ng konti dito kasi parang bahala kayo. Punahin nyo ko basta mag-imbestiga ako. Alam mo, Redon, at saka House Speaker D. Kayo po mga wala po kayong pakailan, pondo na naman ng taong bayan yan. Yang gagastusin ninyo. Ipagpatayo nyo na lang ng ano. Tinitiyak ko sa inyo, wala kayong mapapakulong dyan. Wala kayong mapapasama dyan. Ang tinatalakay nyo lang ang gusto nyo lang talakayin yung hindi nyo gusto yung diskarte ni Duterte. Di, tapos na yung panahon ni Duterte. Ayaw nyo pala ng diskarte ni Duterte. Di, taihan nyo naman ngayon. Di ba? Ganun lang po yun. Panahon nyo na ngayon. Gawin nyo naman kung anong gusto nyo dyan sa Dolomite. Napaganda na yan ni Duterte. Kasi ang teorya ni Redon, dapat ba tayo naglagay ng Dolomite? Wala ka nang pakialam dun. Di ba? Wala ka nang pakialam yun. Diskarte yun. Para mong sinabi na dapat ba may luneta pa tayo ngayon? Dapat ba may mga parke pa tayo ngayon? Wala ka nang pakialam dun. Ngayon, kung gusto mong dumihan uli yung dahil na may mismo yung basura dyan, di gawin ninyo. Hindi nyo pwedeng imbestigahan dahil sa tansya mo, dapat hindi yan yung ginawa. Kaya nga, kanya-kanyang diskarte. Di ba? Ninakaw ba yan? Ghost project ba yung Dolomite? Wala nga nagbibintang dyan na may nakawan dyan . Kaya yan po ang kinagagalit. Tapos ngayon pa, bumaba. Hindi na kita tatalakayin dapat dahil isang araw lang dapat yung diversion na yan . Kaya lang, sumagot ka pa na wala kang pakialam sa mga sa mga bumabatikos, basta itutuloy mo. Oy, Speaker D, ganyan ba kayo kabalatuba ngayon? Hindi na kayo nahihiya? Wala namang katuturan. Wala namang katuturan yung gusto nyong imbestigahan. Nag-aaksaya kayo ng pera. Yun lang. Ipagpatayo nyo na lang yung lalamunin ni Redon. Yung sisinghutin ng ilong ni Redon, dyan sa investigasyon na yan, ipagpatayo nyo na lang ng classroom. Yun po kailangan natin. Magkano na naman po mga per dime nyo dyan? Mag-iimbestiga kayo na walang katuturan. Magkano po ang per dime nyo? Lalamunin nyo na naman yung pera namin. Kapos na kapos. Wala nga kayo napatay yung classroom . Tapos mag-iimbestiga na naman kayo para may per dime si Redon. Para may per dime kayo. Ayusin nyo po yung pagbabudget. Imbestiga na. Anong gusto nyo patunayan? Ang pronouncement po ni Redon lagi, ito ba yung nagkukos ng baha? Utot mo. Kailangan mo pa bang imbestigahan yan? Kung yan na nagkukos ng baha? Isa pang inaano niya, dapat ba naglagay ng Dolomite? Dapat daw ba may proyektong ganyan? Yan po ay pagsunod sa Supreme Court. Wala naman pong pakialam na kayo doon. Tapos na po yung gobyerno na patayo na po yan. Kung ayaw nun yan, wag nyong ituloy. Tapos. Kung ano na nagawa, yan na yun. Nasa inyo yung kapangyarihan. Ang hindi nyo po pwedeng gawin, time machine lang po. Kung ayaw ninyo yung kay Duterte, yung mga ginawa ni Duterte, wala na kayong magagawa. Nagawa na yan . Bakit ngayon mag-aaksaya kayo para hulaan kung ano nasa isip ni Duterte? Bakit niya? Pero ang dami na pong video na nagpapakita ng basura yan dati. Tumatae ka ba dyan, Redon? Tanong ko lang, tumatae ka ba dyan? Isa ka ba sa mga tumatae dyan kaya gusto mong namimiss mo yan? Kasi mag-aaksaya ka ng pera ng taong bayan. Speaker D, ganyan lang ba ginagawa ninyo? Diyan sa House of Representatives, mag-aaksaya na naman kayo ng mga per dime ninyo.
Magkano ba per dime nyo talaga? Bakit taing-tai kayo dyan? Dalawa lang yan eh. Gutom na ba kayo sa mga per dime? Bakit kailangan yung mag-imbestiga na walang katuturan? O, eto ang dapat mong imbestigahan rin doon. O, kami ng mamamayan, kami nagpapasweldo sa inyo eh. Sobra-sobra na kayong mag-aksaya ng pera. Hindi na kami papayag. Pera namin yan, nilulustay ninyo. Pera namin. Pera ng taong bayan. Ipa-per-dime nyo na naman. Magpe-per-dime na naman kayo dahil may investigasyon. Sabik ka ba? Congressman D, Speaker, bakit mo pinapayagan yung walang katotorang ano? May proyekto nung nakaraan, walang anomalya, iimbestigahan nyo para sa per dime ba? Para sa per dime? Pera-pera? Mukha kayong pera. Ayaw kayo mapagsabihan. Walang katotoran eh. Basurahan, gusto nung linisin, may utos ng Supreme Court. Wala namang binibintang na overpricing. Wala namang binibintang na ghost project. Ang daming ghost project, hindi nyo imbestigahan. Yung nakikitang proyekto, nagagandahan, para saan? O eto, may sinagot ka rito rin. Sabi mo rito, 1.45 trillion. Trillion to ha. 1.45 trillion conspiracy claim needs evidence. Sabi mo yan. Ayan no. House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said that the claim of a grand conspiracy in the previous Congress supposedly enabled the alleged 1.45 trillion budget insertions must be supported by evidence. Sabi mo, nagbintang si Erice na mayroong budget insertion na 1.45 trillion. Ha? Ngayon, ang sabi mo, dapat, bago sila magsabi ng grand conspiracy, dapat may ebidensya. Yan yung dapat mong iniimbestigahan. Totoo ba yung paratang ni Erice na may conspiracy dyan sa 1.45 trillion budget? Katatapos lang na budget. Yung budget natin ngayon, inabot na 1.45 trillion yung insertion. Yan yung trabaho mo bilang chairman ng Public Accountability. Yung kasalukuyan ngayon, yung budget ngayon, imbestigahan nyo kung tama yung paggamit. May bintang si Erice na may anomalya dyan dahil may nag-conspire kayo. O, hindi ka kasama, ngayon ka palang congressman eh. Nag-conspire yung mga gumawa ng budget last year para mag-insert sila ng 1.45 trillion budget. Yan ang dapat mong inaalam kung may anomalya dyan. Kasi yan yung trabaho mo bilang chairman ng Public Accountability. Yung sa Dolomite, tapos na yan. Proyekto yan, hindi kayo kasama dyan. Hindi pa panahon ni BBM. Walang anomalya naman kaming narinig kahit kailan dyan sa Dolomite. Eto may anomalya. Gusto mo mag-imbestiga ng anomalya, eto yung mga dapat mong iniimbestigahan. Sabi mo nga, kinakailangan may ebidensya bago kayo magbintang. O di, imbestigahan nyo. Paano po kayo makakakuha ng ebidensya kung hindi kayo mag-iimbestiga? Bakit uunahin nyo pa na mag-aksaya ng pera ng mga per dime ninyo sa investigasyon na wala namang anomalya? Ang gusto nyo lang namang imbestigahan, nanghihinayang kayo sa ginastos at gumanda yung Dolomite Beach. Hindi ba kayo nanghihinayang sa mga ginagastos sa Luneta? Sa mga parke? Ano ba pakinabang ng Luneta? Ng mga National Museum?
Meron po, 'di ba? Ang tawag diyan, Congressman Redon, aesthetics, 'di ba? Libre ang Luneta eh. Papasok ka diyan, pupunta ka, titignan mo yung mga tanawin, yung pamamasyal, maganda sa paningin, nakaka-relax. Pagod na pagod ka na, may problema ka, pupunta ka ng Luneta, marerelax ka, mawawala yung problema mo. Hindi mo ngayon bubugbugin yung asawa mo pag uwi. Nakuha mo? Yan yung nadudulot ng aesthetics. May kumu-question ba sa bakit natin binabudgetan yung Luneta? Wala namang pakinabang yan. Wala. Kasi kailangan yan ng mga tao. Kinakailangan ng mga tao ng pasyalan. Ganon din, Congressman Redon. Ganon din yung Dolomite. Kinakailangan may mapasyalan yung mga tao. Di ba? Okay. Simple lang eh. Wala namang anomalya. Ang gusto mo lang malaman eh bakit nagtayo. Yan kasi ang problema, pag hindi kayo sanay na nakakakita ng magagandang bagay, gusto nyo damay-damay na.